Please. Hallelujah. Oh, we worship you. Have your way in this place. Oh, have your way. We worship you, God. Oh, come fill us up. I'm losing my whole life in your purpose and for your heart's desire. I'm running with blinded eyes, faith as my guide. Let your love take flight for you. Oh, let's put aside for you and I, Father, to I love. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, all in all I worship you. I'll worship you, my Lord. I'll worship you. I'm losing my whole life in your purpose and for your heart's desire. I'm running with blinded eyes, fate as my guide. Let your love take flight for you. All is put aside, all for you and I, Father, to I love. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, all in all I worship you. I worship you. I'm devoted
precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. For you, all is put aside, all for you and I, Father, to I love. For you, all is put aside, all for you and I, Father, to I love. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, and all I worship you, I worship you. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, all in all I worship you, I worship you. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, all in all I worship you, I worship you. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. Precious God, into your arms. Without blame I come, your blood has saved us all. I'm devoted to you, sacred love, my truth. I'm devoted to you, all in all I worship you, I worship
hearts to worship. All in all, we worship you, Lord. And there is no one who deserves all the worship but you. No one can take that place. For we intend to worship you all the days of our lives. That we are not just doing this while we are in this place, but every day, in every way, and in every situation, we will worship you. And whatever comes our way, God, we will stay worshiping you. Because we are devoted unto you, God. Salamat, Panginoon. Binigay mo sa amin ang kalayaang magawa ito. At ayaw naming sayangin ang mga pagkakataong kami nakakapag-express ng aming pagsamba sa iyo. Sa mga gawain katulad na ito na napakalaya namin gawin ito, Lord God, we'll just give it all to you, Lord. Because you deserve the worship. You deserve all the worship. So here we are, God. Nais namin, Panginoon, na patuloy kang sumakop sa aming lahat. Paranas mo kung sino ka, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga milagro timala, ang mga bagay na kami patuloy na mamamangha. Na kung sa aming mga paningin ay imposible, pero sa iyo, Lord, posibleng-posible. Walang mahirap sa iyo. Nandito kami, Panginoon, alam namin na susubukan, may mga hinaharap, pero alam namin, lalabas pa rin kami matatagumpay kasi kasama ka namin, kakampi ka namin. At ang salita mo nakakapagbigay, Panginoon, ng kasiguruhan sa amin that if God is for us, then who can be against us? And we know, anuman ang darating sa buhay nito, Lord, pananatilihin namin sa aming mga sarili na sumasamba at hindi namin kakaligtaan ito. Ano man ang sitwasyon, mas pipiliin namin, Panginoon, na itaas lang ang pangalan mo. Habang tinataas namin ang pangalan mo, alam namin, ibinababa mo ang iyong kapangyarihan, ipinararanas mo ang iyong kaluwalhatian sa aming lahat. Kaya nandito kami, O Diyos, sa gabing ito, sama-sama. Nais ka lang namin sambahin. Nais ka lang namin dakilain. Nais namin patuloy na matutunan ang iyong mga pamamaraan para sa buhay pong ito. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin. Makapanaig ang iyong kapangyarihan sa amin, ang iyong banal na Espiritu na kumikilos ng malakas sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Tulungan mo kami na hindi kami basta-basta lang makakalimot or hindi tatanggap at mababaliwala ang mga bagay-bagay na ipong dinadala sa amin, kundi talagang hayaan namin ito'y manood sa aming mga kaibuturan at baguhin kami from glory to glory, God. So Lord, establish your kingdom, establish your will, establish yourself, God. Show yourself mighty and strong. And we believe we will always see the victory. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Binibigay po namin sa iyo ang kalayaang kumilos sa buhay at pamilya ng bawat isa. Sa mga naabot ng tinig kong ito, Lord God, I pray that hearts are open and we are not shutting down anything from you. We are just willing to receive it and we are willing to obey it by the grace and the power of your Holy Spirit. So here we are, God. I just wanted to lift you high and magnify you. You are all in all in this life. We give you praise. We give you glory. Tonight is such a blessed night. And tonight is a powerful night of your kingdom who's coming and kingdom we will be receiving.
All the praise and all the honor and all the glory belongs to you, God. We love you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, good evening po sa inyo lahat. Bago po tayo magsiupo, go around and shake somebody's hand and bless them. Bless them. Hallelujah. Good evening. Magandang gabi po sa lahat at we are grateful to the Lord sa araw na ito. Last Wednesday of the month of October. Konti na lang kasi next Wednesday is November 1 naman. Mabilis, no? Patapos na kagad yung 2023. So, hindi tayo magbabiral, Alam niyo ba yung nagbabiral ngayon? Yung nangyari? Ay, ayaw natin gayahin yun kasi hindi naman tayo naniniriya. Tayo po ay bumubuo ng buhay, hindi tayo sumisira, Kung tayo mag-encourage tayo na may pagmamahal, hindi pangundem. Hallelujah. Well, as far as I know, God is moving and God is working in spite of somehow mga slight na disturbance ng enemy, but slight lang siya. But He's not taking over and taking dominion. But the victory is still ours, di ba? Amen? So, we are grateful to the Lord kasi kanina na-opera na si Kuya Loy. So, we are believing na makarecover siya fast. We are believing kung ano man yung mga natanggal, i-restore ni Lord. Ganun naman si Lord, nasa ministry siya ng restoration . So, hindi natin pwedeng sabihin, ay nawala na, paano pa? Hindi, si Lord naman kasi kapag ang tawag din ay creative miracles. Do we believe that God can create miracles? He has already created us, but there is a much more overwhelming power that will be resulting in a creative miracles. Kasi, iba, I think narinig nyo na ito, matagal ng kwento ito, that in heaven, there is a door na may nagbukas yata noon. Kwento-kwento lang ito. Para bang isang pinto na nandoon yung mga kamay, paa, may mga organs, may mga mata, may mga tenga, may mga kung ano-anong kulang-kulang. Kung anong kulang, yun daw ay pinto ng mga reserve. Reserve para doon sa mga ihiling. Yung bibigyan ng Panginoon. So may mga unclaim pa doon pero naghihintay lang na ma-claim. So tayo po ay dapat nag-uutos, Lord, in Jesus' name, bring the restoration of this part in my body. So God can do that, and we know we cannot limit the power of our God. So tayo lang naman kasi nagli-limit. Ibig sabihin, tingin natin minsan kay Lord, napakakatiting lang . Di ba? Para bang siguro ganito na ako, siguro hanggang sa mamatay ako, ganito na ako.
Alam niyo ba yung gano'n na tinuldukan na natin yung mga buhay natin, si Lord, hindi naman nilalagyan ng tuldok ang buhay natin, kama lang eh. Ibig sabihin, there is still a continuous story that we need to tell other people about Him. So, we all know na yung proseso na pinagdaanan ni Kuya Loy ay medyo somehow disturbing, but we all know God is working. Kasi mas alam ng Panginoon kung ano yung best para kay Kuya Loy. So we all know God is moving and God will work wonders and God will work miracles in his life, in his body, in the name of Jesus. Okay, so thank God. At talang ko, pinag-iingatan din si Mami Odette doon, si Ate Odette doon. At syempre, mga anak nandito para magsuportahan sila at manalangin. At tayo, bilang pamilya, ay patuloy tayo magdedeklara at maniniwala ng pagbuo muli ng sa tingin ay hindi buo, pero bubuoy ulit ni Lord. Hallelujah. Well, siguro ito yung tawag natin, ito yung conclusion ng ating prayer and fasting. So, siniselyuhan natin yung mga pinanalangin natin for the 2 days, and we will just continuously believe that His kingdom will really come. And that we will all see that His will be done. Yung mangyari ang kalooban ng Panginoon at hindi tayo maging estranghero sa mga mangyayari. Kumbaga, manlalaki nilang mga mata natin kahit maliliit yan, manlalaki yan. Dahil makikita natin kung paano kikilos ng sobrang kamangha-mangha ang Diyos natin. So, sa ilang mga natitirang araw sa buwan na ito, ay meron pa tayong mga kailangan gawin sa Sabado po. Ngayon yung last ng prayer and fasting. Sa Sabado po yung general cleaning po natin. So we encourage everyone to be a part of our general cleaning. Pinapanawagan ko po yung mga kasamahan po natin sa simbahang ito. No, na maging kabahagi po tayo. 9:00 po ng umaga. Sa Sabado po ay itataktak po natin ang building. Sama-sama po tayo para bayanihan. So, malinis naman siya, but we will just make it more cleaner, more relaxing in a sense na gusto natin siyempre na it will be striking for everyone who will come. And I believe we cannot, kumbaga, hindi natin mapapasantabi ang kapangyarihan ng Panginoon, presensya ng Panginoon sa lugar na ito. It's not just because it's clean in the kumbaga in the sight, but the clean is clean, yung pagkamalinis nito ay hindi lang sa panlabas sa kaanyuan, kundi yung presensya ng Panginoon na nag-create ng cleanliness sa ating lahat. So we gather this Saturday to somehow i-identify natin yung mga lugar na kailangan natin mas bigyan ng pansin, mas maging malinis. Okay? So yan po, 9:00 ng umaga, Sabado. And then come October 29 will be our Communion Sunday. So we are encouraging everyone to be a part of our Communion Sunday. And then Young Adults Fellowship after. Yung mga young adults, you have your fellowship sa Sunday 1 p.m. 1:00 po ng hapon. So, feel free to join. Kung kayo po ay wala na sa range ng 21 to 35 but you still feel that you belong to the group, then you can. And you will enjoy such fellowship. So, yan po, 29. And then, I think November 4, yung mga ushers, meron kayong meeting. And 5, November 5, Sunday. So November 5, November 4, merong outreach day. Tama yan, November 4, outreach day. Para at least alam nyo na kung anong darating na events for November. November 4, outreach day. So yung outreach day, 9:00 ng umaga, 2 oras will go out and share the love of God and prove who God is and His power. So
it's all about we are sharing the love of God, the testimony we have for other people around us here. But we are not trying to win those who have already won. Okay? Yung mga naligtas na, hindi na natin kuhanin yun. Yung mga hindi paligtas. Okay? So November 4 is our outreach day. And then November 5, yung Sunday po, ay yung after service, meron naman pong meeting and konting training ulit para sa mga ushers po natin and usherettes. So yan po, November 5. And then, November 12 will be our 3rd anniversary. Hallelujah. Pang 3 taon na ng Life and Peace Believers Community. So, excited na po tayo. Maraming preparasyon. But, siyempre, ang pinakamahalagang preparasyon, yung mga puso po natin. Dahil we have invited somebody to speak for us, to us. And I believe the word, the message that he will be bringing or that the couple will be bringing will be what we need to hear, what we need to receive, and what we need to do. Okay? So, wag po kayo mawala sa 3 taong anibersaryo ng LPBC. Hallelujah. And then, after ng anniversary natin, come November 16 will be discipleship. Ito po ay open sa lahat. But most importantly, if you are volunteering, we wanted you to be a part of this. Webes po ito, 5:00 ng hapon. November 16. Mark your calendars. Alam natin na we will be much busier. But it's a good follow-up pagkatapos ng 3rd year anniversary itong discipleship. Because all we wanted is that we all grow together as a family of God. Okay? So mark that date, discipleship, November 16, 5 p.m. And then, November 18 will be Kingdom Builders. Okay, Kingdom Builders, Sabado po, 4:00 ng hapon. Kung kayo po'y part ng KB, maging part din kayo ng gathering ng KB. And I believe it's all about business, doing business the righteous way. Okay? So that will be November 18. And then November 20 to 22 will be our prayer and fasting. Meron tayong schedule na prayer and fasting for next month, November 20 to 22. And then November 25 po ay ang ating youth fellowship. Okay, youth fellowship. Yan. Tapos wag po natin kakaligtaan yung ginagawa po natin every Wednesday, midweek service, at siyempre yung mga isa pa lang po ating gawain paglinggo, 9:00. And if God willing, kung medyo magiging masikip tayo paglinggo, gagawin natin 2 ang ating gawain. Okay? It will be a stretch for me for if we will have it morning and then sa hapon. Mga 4:00 o 5:00. Pag 4:00, siguro tulog pa yun eh. Mga 5:00. 5 to 7. Yan. So, that is what we will be doing. And let's just keep on praying, believing for our own property. Let's keep believing for expansion of the ministry, not just in Binyan, but beyond. Come next week, makikita nyo kung ano yung mga kailangan, nakasalpak na dyan, nandiyan yung ating vision and mission. Baka sa 3 taon, alam kong for you have not yet really grasped kung ano yung, at hindi nyo pa nadidinig kung anong vision and mission meron. Kaya, meron ba? So, siguro it's about time for us to really embrace what God has brought to us, kung ang dinala ng Panginoon na vision and mission ng simbahang ito. Okay? So, that will be in the next coming days. So, don't forget to just keep on connecting and cooperating and partaking and just joining, because I believe you will not be losing, but you will be winning and you will have victories as well. Okay, so tuloy ko po yung ating series about principle of God's kingdom. Naniniwala po ako
bilang pastor, inilagay po ako sa posisyon para maging conduit ng Panginoon sa mga mensahe niya na ipaparating sa ating lahat. Siyempre, unang-una, hanggang ngayon, number 1 pa rin yan. Hindi ko pa talaga napapalitan. Ano? So, pangatlo na po yan. Ba't yan palagi ko nakakalimutan? Kasi kanina, there's somehow a technical difficulty sa laptop. Hindi ko alam kung anong paano yung gagawin dahil tinatawag ko si Casey. Casey, ano nangyayari? Bakit wala akong tinatype? Nagtatype siya mag-isa at ang nilalabas yung number, puro 6. Kaya ni-review ko in Jesus' name, demonyo ka, umalis ka. Kaharian ng Panginoon ang pinag-uusapan, mandidemonyo ka. So somehow, tapos yung screen ng pinagtatypan ko, umaalis mag-isa. Nawawala. Sabi ko, ano ba naman ito? Di check. Yung USB. Yan. Yung susunod na part, tingnan mo yung part na yan. Di ba nakikita niyo yung naka-box na yan. Umaalis yan. Nagiging blanco. Nawawala yung nakalagay dyan. Sabi ko, magre-review ako kasi somehow alam kong hindi masaya ang demonyo habang ito'y pinag-uusapan natin ito sa simbahang ito. And the enemy is dead serious to distract us and to destroy us. And not to let everybody to know this principle. So that we will be a stranger still, estranghero pa rin tayo, sa mga bagay na naihanda na ng Panginoon para sa atin, na dapat kalagyan natin, na dapat na-enjoy po natin. Okay, Principles of God's Kingdom. Series number 3, ang pamagat, God's Priority and Mankind's Assignment. Ito po ay pag-usapan natin ngayong gabi, ano ba ang prioridad ng Diyos? Bakit may kaharian? Bakit gusto niya na tayo ay nandoon sa kaharian? At ano yung dapat gawin ng tao para talagang ma-enjoy ang kaharian? Okay, yung kapamahalaan, ang lugar na gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. So, the priority of God and the assignment of man is needed to be understood for us na hindi tayo nagiging estranghero. Ano bang gusto ng Panginoon? Bakit gusto niya na may uunahin ako at dapat kung ano ba inuuna niya para sa aking kapakanan? Okay, Luke chapter 12 verse 32. Nakita niyo na kanina yan. Sabi nga nun, tingnan niyo po, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you what? The kingdom. Okay, huwag kayong matakot. Okay, tayo ng mga tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo ng mga alagad niya, tayo na nasa Kanya. Dahil ang sabi dito, it is our Father's good pleasure. Ito yung kagalangan ng ating Ama na maipagkaloob sa atin ang kaharian ng Panginoon. Maranasan natin siya habang tayo nandito sa lupa, katulad ng pinanalangin ng ating Panginoong Hesus, your will be done on earth. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, all the desire of God for you and for me is to really enjoy what is already been given. Na hindi tayo lumabas ng mga estranghero sa naibigay na sa atin. Na hindi natin ma-enjoy kasi nga we have not been so keen in discovering or even searching for this kind of benefit na meron na tayo na binigay ng Panginoon. So, tingnan niyo po, next slide. Sabi nga noon, God's number 1 priority is this for mankind is that we discover, that we understand, that we lived and entered the kingdom of heaven. Ito po'y proseso
Siyempre, ang gusto ng Panginoon, madiskubre natin, maunawaan natin, at maisapamuhay natin hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. So ayon ng Panginoon na tayo ay talagang masway doon sa naihanda niya. Di ba nung umalis ang Panginoong Hesus, sabi niya gano'n, aalis ako, sabi niya, let not your heart be troubled. If I will go away here, I will be preparing a place for you there. But, sabi niya gano'n, doon sa passage na siya, John 14, doon yung mapamosong John 14 verse 6 eh. Sa pamamaraan nino, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, doon tayo nagkakaroon ng access para yung kaharian ng Panginoon ay ma-enjoy natin. Siya ang pamamaraan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. So God is just wanting us to learn, to understand or realize that His kingdom has already been given and all He wanted is we discover it. We discover it, na nalaman natin, mayroon palang binigay ang Panginoon sa akin. Tapos, naunawaan natin, etong ginagawa nating series is for us to understand what is the kingdom of God. What are the principles of the kingdom of God? Anong mga pamamaraan? Anong dapat isa sa bumuhay? Anong mga dapat nating gawin para talagang makinabang tayo sa buhay na ibinigay niya na sa atin? So, we need to discover, understand, and we need to live. Ibig sabihin, maisapamuhay talaga ito. Siya na yung ating gawi, siya na ating hininga, siya na ating ginagawa sa araw-araw. Hindi tayo estranghero, hindi tayo foreigner. And then we enter the kingdom of heaven. In that glorious day that we can face God with all of ourselves na without guilt. Wala tayong, kumbaga, pag-aalinlangan, pag-harap natin sa Panginoon, I have lived in your kingdom. I have done your will. Diba? Ano yung sinasabi ng Panginoon kapag yung araw na papapasukin tayo ng Panginoon, diba? Magandang sabihin, well done, you good and faithful servant, enter thou into my kingdom. So, all God wants is that ang priority niya is para maiparating sa atin na makaunawa tayo, madiskubre natin, maunawa natin, makapamuhay tayo, at talagang makapasok tayo. Matthew 6:34. Pero alam niyo po ba ang problema? Ito. Ang nangyayari is that dahil nga yung mga past na pinag-aralan natin, mankind has created religion. So religion is somehow an option or panakip-butas na tinatawag natin for us to understand, kumbaga para maabot natin yung mga pangailangan natin. So dito sa Matthew chapter 6, makikita natin na isa sa mga prioridad ng Panginoon is that ma-address yung ating patuloy na pag-aalala. Dahil kapag puro tayo pag-aalala, nawawala ang bisa ng kaharian sa atin. Puro tayo pag-aalala, na alam natin kakainin tayo ng buong buo nito at hindi natin makikita ang magandang inihanda ng Panginoon sa atin. Sa Matthew 6:34, sabing ganoon, isa sa pinaka matigas na binitawan ng Diyos, sabi nga, therefore, do not worry about tomorrow. Okay? Lawak kung titingnan natin. Kasi we at times, we live in the future. Tama ba yun? Para bang pinaungunahan na natin ng Diyos sa mga mangyayari sa atin sa bukas. Alam niyo po ba yun na madalas tayong ganito? That we are so worried about our tomorrow. Bakit? Kasi sabi nga nun, bakit dapat hindi tayo mag-worry? For tomorrow, what? Will worry about its own things.
yung bukas, dapat sila nag-iisip kung ano yung mga bagay-bagay na ihahanda para sa iyo, para sa atin. And understand this, sufficient for the day is its own trouble. Huwag nating isipin yung problema bukas kasi meron ng problema ngayon na dapat alam nating masolba ng Diyos yan. Kasi araw-araw challenge, di ba? Araw-araw meron tayong inaharap at wala naman siguro magsasabi dito, ay, hayahay na hayahay ang buhay ko. Parang wala akong bigat, parang okay lang ang lahat. Pero sa totoo lang, marami tayong inaharap. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-alala. Do not worry. About what? About what will happen tomorrow. So we live one day at a time, knowing that God will just pour out His grace that is sufficient for us. Bakit? Kasi tignan, isipin nyo, sufficient for the day is its own trouble. Pero sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in your weakness. Bakit kaya sinabi ng Panginoon ganon? Kasi alam niya, alam ng Panginoon na haharap tayo sa mga maraming trouble. Pero bibigyan niya tayo ng biyaya para hindi tayo masyadong nag-iisip sa kinabukasan dahil yung nga, hindi dapat natin iniisip yun dahil hawak ng Panginoon yung future natin eh. Diba? I know the plans I have for you and my plans is to prosper you, not to harm you, to give you a hope and what? A future. So we don't need to worry about our tomorrow. Next slide is this. God's primary concern is that we can address worry and live freely in His kingdom. Ma-address natin yung pag-aalala natin. Dahil napaka-stressful kapag palagi tayo nag-aalala. Tama, no? Parang hindi tayo nakakapag-isip ng tama, hindi tayo nakakadiskarte ng tama. Pag puro tayo pag-aalala. Nag-aalala nga, may makakain ka ba bukas? Sigurado yung meron kasi yung mga ibon nakakakain eh. Basahin niyo yung Matthew 6. Maraming mga paulit-ulit sinabi ng Panginoon, do not worry, do not worry, do not worry. What you need to eat, what you need to drink, what you need to put on your body, do not worry. Kasi sabi nga nun, worry itself is what? A killer. It's a killer. The more we worry, the more we are killing ourselves, the more we are killing our hope, the more we are not seeing what is beautiful. Because it's always been blocked by our worries. Ang ganda ng mga nakaawang sa atin, pero dahil nag-aalala tayo, hindi na natin makita, pinapatay na yung mga pag-asa natin, pinapatay na yung mga plano ng Panginoon sa atin. So, all God wants is that we can address worry and then we can live freely in His kingdom, enjoying the benefits of His kingdom. So, next slide, tingnan niyo po ito. Sabi nga, the word worry means to consume in thought. Okay? Consume in thought. Ibig sabihin, pinaglalaroan sa isip. To establish as our first interest. So, ito'y umaagaw para ang nangyayari, yun yung naiisip natin palagi, yun yung nauuna nating, kasi pag-aalala di ba? So yung palaging umaagaw kung sino yung dapat mauna ay hindi nauna kasi inaagaw ng worry. Another one is mental preoccupation. So mental preoccupation, ibig sabihin, nagsisimula kang mag-isip na hindi mo na naman dapat isipin. Okay? So a mental preoccupation is that it's not yet happening but you have made it happen. Nakuha niyo po ako? Ibig sabihin, pag nagwo-worry tayo, may mental preoccupation. Nag-iisip ka na, alam mong hindi pa dapat siyang isipin. Okay. Another one ng meaning ng worry, priority concern. So, hindi mo naman alam ngayon kung anong uunahin mo kasi nagwo-worry ka na. Okay, another one, fretting. Ano ba yung pag-fret? Reklamo na?
So may mga naisip ka na hindi na dapat mong isipin, tapos may nasasabi ka na hindi dapat mo sabihin. Kasi na may action ka na hindi mo dapat gawin. So nagkakapatong-patong. Again, if we are so warrior, hindi tayo warrior, then may domino effect din siya. And then another one is that fear of the unknown. Ang worry is fear of the unknown. Natatakot ka sa hindi mo pa dapat katakutan. Alam niyo po ba yung kinakain tayo nito eh? Kaya nga, it kills us. It kills us and it is not making us healthy. Another one is that to rehearse the future over which we have no control. Yung nga, we become a slave of the future. Nire-rehearse mo na, this will be what will be. Diba? Eto na, nadidiktahan na tayo ng mga dapat na hindi na tayo dinidiktahan. Masyado na tayo nag-aalala, masyado na tayong kinakain ng futuristic. Okay lang na mag-isip ka ng future if the future is coming from God, but if your future is full of concerns and you are continuously rehearsing it, alam niyo yung paulit-ulit, nakakakulta yun, nakakadepresyon. Alam niyo ba yung kapag nasaktan ka, ngayon, tapos binitbit mo sa mga susunod na panahon at hindi mo ma-address yan, nag-aalala ka, masasaktan ka ulit bukas, susunod, masasaktan ka ulit, ay naku, puro sakit. Kaya mangyayari, dahil sa pag-aalala, nagkaroon ng maraming faktor yung dinala ng demonyo, yung kanyang mga inihahain na hindi naman yun ang dapat nakahain sa atin, kundi inihahain ng Panginoon ang dapat na enjoy natin. Worry is a killer. Understand that. Matthew 6:28-30. Another verse that reminds us of the danger of worrying. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet, I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Okay, consider the lilies of the field. There's no one who's just tending it or caring for it. It is just growing and growing, and it's just, kumbaga, emanating beauty, naglalabas ng ganda. Pero alam natin si Solomon, hindi naman nakinabang sa ganito. Hindi naman siya nakaganan siya din ng ganito. So now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? So isipin natin sa pag-aalala natin, nawawala yung, kaya nga totoo yung pag masyado kang mapag-aalala, nawawala yung ganda mo. Yung talagang aura ng isang magandang tao, nawawala yun. Kasi obvious ang dami mong alalahanin. Obvious talaga sa isang tao na maraming alalahanin. Kasi hindi mo makita makangiti ng wagas, hindi makatawa ng wagas. Lahat pigil. Mahirap yun, mabaho pag nilabas. Di ba? So, we just need to understand na tayo po ay mahalaga sa Panginoon. At yung mga bagay na iniahilin tulad niya rito, yung mga example niya ay mahalaga sa Kanya, pero mas mahalaga tayo sa Kanya. Bakit nga? Sabi nga, bakit kasi ang liit ng pananampalataya? Bakit hindi mo ma-embrace na inihanda ako maganda sa kaharian ko, maganda ang mga bagay-bagay sa piling ko? So, we need to understand that our God desires the best always for you and for me. Next slide, sabi nga nun, our Creator's obligation. Ito ang kanyang
obligasyon. And commitment to sustain His creation should lead us what? To transfer our priority from our basic human needs to the priority of cultivating and maintaining a healthy relationship with His kingdom and with Himself. So ang obligasyon at commitment ng Panginoon ay dapat nagdadala sa atin para matuto tayong mag-prioritize sa Kanya. Dahil alam naman natin, mahalaga tayo sa Kanya eh. Hindi naman niya tayo pababayaan. Kaya nga, loves na loves tayo ni God, di ba? Amen? Kung loves na loves tayo ng Panginoon, di alam natin, secure na secure tayo, safe na safe tayo, at hindi tayo mukhang pulubi. Mas pinagpala tayong talagang tunay. Another slide, sabi nga nun, kingdom living is what God wants us to reorder. So yung gusto niyang ayusin, yung kingdom living natin. Kasi if we are not living in accordance to the kingdom's principles, our life is in chaos, walang order. Parang anything goes nga. So kingdom living is what God wants us to reorder. Our priority is to fulfill His mandate to live in the kingdom and for the King. Ang makapamuhay sa kaharian niya at para sa Kanya, nating hari. So, gusto niyang isaayos yung ating mga priorities. Diba last Wednesday, that is what we are talking about, understanding priorities. Alam natin, dapat siya muna bago ang iba. Kung hindi magiging sistema ito sa buhay natin, alam natin, we are not gaining in life, we are losing much more in life. So if we can just get the principle of this, that we are prioritizing God in everything, His righteousness, His kingdom, then we know that we will be blessed, we will be rewarded, we will be enjoying life to this fullness. So, kingdom living is what God wants us to reorder. Ayusin, maayos ito. Baka mamaya, sige lang na tayo, sige, hindi naman talaga yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Again, it's much more, katulad ng kinanta natin kanina, devoted. Ganda ganda ng pagkakabigkas, I'm devoted to you. Sacred love is my truth. Diba? All in all, I worship you. Diba? So, if we are just learning His ways, the ways and the principles of the kingdom, then we'll be really have that heart to devote. Hindi tayo magiging madamot sa Diyos. Dahil wala siyang binalak na ipagdamot yung sa Kanya para sa atin. Amen? Okay, so babalikan natin itong Matthew 6:33. Gusto ko ipakita sa atin dito ano ba yung mandate. The priority of God is for us to discover, understand, to live, and to enter the kingdom. But what is our mandate? Ano bang dapat natin gawin? Alam ko itong prinsipyong ito ng kaharian ng Panginoon ay somehow maraming nagque-question ito. Pero binabalik tayo ng Panginoon sa original plan niya na kung saan ma-enjoy natin siya at ang mga benepisyo niya kapag tayo'y marunong umuna sa Kanya. Matthew 6:33 sabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, bibigyan ko kayo ng mga practical process to kingdom living. Ayon dito sa Matthew 6:33. Ano ba ang mandato ng Panginoon para sa atin? Ano ba yung sinabi ng Panginoon na dapat natin gawin? So, unang-una, seek. Hanapin natin. Baka iba yung hinahanap kasi natin sa buhay. Hinahanap natin tagumpay, hinahanap natin salapi, hinahanap natin. Wala namang masama sa lahat ng ito, pero
hanapin siya. Humanap muna tayo. So sabi nga nun, ang ibig sabihin ng seek, it is to pursue, study, explore, understand, learn, and consider. Kapag tayo humahanap, nagsasaliksik, etong ginagawa natin, nagpupursige tayo, talagang pinag-aaralan natin, at pinalalawak natin yung ating mga sarili, at pipilitin nating maunawaan, matutunan, at talagang ikonsidera. Okay? Yung mahalaga yun na kukonsidera natin yung ating hinahanap. Baka kasi kaya hindi tayo naghahanap dahil hindi natin kinukonsidera. Another one is it is to give diligent dedication to and to preoccupy oneself with that which one is seeking. Diligent dedication and preoccupying oneself. So ibig sabihin, kapag naghahanap tayo, masipag tayong dire-diretso. Talagang dedikado, ginagawa natin yun. Hindi yung para bang pag nasa mood lang ako, gagawin ko. Pag diligent dedication, ibig sabihin, even you are in the mood or not in the mood, you still are doing it, seeking. And then, preoccupy oneself. You preoccupy, ibig sabihin, dahil nga naghahanap ka, ibig sabihin, gusto mo, yun ang pumupuno sa'yo sa buhay mo. So, yun ang dapat ginagawa natin. Yun ang unang-unang sinabi ng Panginoon sa atin na mandato, seek. And God is dead serious that we really need to learn how to seek. Kaya yung pangalawa, sabi nga nun, make the kingdom first. Yung first. Ibig sabihin, top of the top. Okay? Top of the top. So, ibig sabihin ng making the kingdom first is that it must be our top priority, the principal thing to place before all others as most important. Ibig sabihin, siya yung pinakaunang-una, wala siyang kaagaw doon, siya talaga ang pinaka-principal. Okay? And then another one, you are placing the highest value on the kingdom of God, setting it above everything as our primary focus. So, when we are placing it a high value, yung pag sinabing you are seeking, making the kingdom first, it is the highest value in your life. So, you are not satisfied if you are just giving yung kumbaga lesser attention and focus. So, seek, make the kingdom first. Pangatlo, focus on the kingdom. Focus on the kingdom. So, ang kingdom, ang ibig sabihin, dominion, sovereign rule, kingdom, reign, royal power. So, pag hinahanap natin ang kaharian, unang-una, we are trying to seek the dominion, the rule of our God, the reign of our God. Ibig sabihin, siya talaga yung sasakop sa atin. And then, sabi it refers to God's government. So kung ano yung pamamaraan niya, yun talaga yun. God's rulership, God's dominion over the earth. So ibig sabihin, alam natin na kung sino yung nangunguna, sino yung naghahari sa atin. So, another one is that it means God's will executed, God's jurisdiction, next slide tayo, heaven's influence, God's administration, and God's impact and influence. When we say kingdom, we know that it is God's will executed. Yung gusto niya ang na-execute. Yung jurisdiction niya, yung teritoryo niya, nananatili tayo doon. At impluensyado tayo ng langit. At ang nag-a-administer sa buhay natin, ang Diyos. Tapos, sabi nga nun dito, ang Diyos
malaki ang dating sa atin. Walang lesser impact, kundi big impact, talaga great impact sa buhay natin at influence. That is why we call, what we call, we focus on the kingdom. And then, next slide, sabi nga nun, the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing what? A culture, values, morals, and lifestyle that reflect the king's desires and nature for his citizens. So, ibig sabihin, talagang it just flows to everyone who is making the kingdom their focus. Siya talaga yung nangunguna, namahala, siya nakaka-impluensya, siya talagang hari. So, walang kaagaw. Eh, alam naman natin ng Diyos, di ba, siloso siya. Sabi niya nga, di ba, sabi niya sa commandments, you should not have any other gods than me. So here, if we are focused on the kingdom, we are focused on His governance, His influence, His impact. Ano ba ang dating ng Diyos sa atin? Is He really big or He's still small? So we know that we need to know the kingdom as our focus. Then another one here is this number 4. So we seek, we make the kingdom first, and then we focus on the kingdom, and then seek the righteousness of the kingdom. In the kingdom, there is no evil. There is no presence of any bad people. The influence of the kingdom is that the king is righteous in itself, then these people should be righteous as well. So we seek the righteousness of the kingdom. Sabi nga nun dito, to be righteous means to be what? In alignment with authority. Sino authority natin? Ang Diyos. So we are in alignment with Him to be in right standing with the authority. Tama ang katatayuan natin, walang kompromiso. To have correct fellowship with authority. Correct fellowship, not religious fellowship, but a correct fellowship. We know that we are coming to God personally, individually, and we can enjoy our fellowship together because God is what we came here for. You are not coming here because of a pastor or somebody, but you are coming because you wanted the fellowship, a right fellowship. And then, to be in legal or lawful alignment. Eh, siyempre, alam naman natin kapag tayo nakafocus sa katuwiran ng Panginoon, ito po'y legal at walang illegal. Ito po'y lawful. Ibig sabihin, alam natin ang batas ay hindi natin sinasawata o sinasaway. Another one, and to be in correct standing with the law or regulations, principles of, and to fulfill the requirements of authority. So we are in correct standing with the law or regulations or principles. So we are not going the other way, but we are just walking in the straight path. Kung ano yung gusto ng Panginoon, siya ang ating ginagawa. So in essence, next slide, in essence, righteousness describes the maintenance of a rightly aligned relationship with a governing authority so as to qualify for the right to receive governmental privileges. So ang righteousness, ito po ay pagiging tamang alignment, okay? Lalo na sa may nagmamay-ari sa atin, sa namamahala sa atin. To which, with that kind of a lifestyle, or we are seeking righteousness, then we are qualified. We make ourselves qualified for the right to receive governmental privileges.
Alam niyo, di ba sa government ngayon, dito sa Pilipinas, nag-iba na nagbaliktad na yung benepisyo ng government employees sa private employees, no? Sa teacher. Sa teacher ngayon, mataas na magbigay ang gobyerno. Dati ang taas ng bigayan ng private Tsaka yung kung matapat ka sa serbisyo mo sa gobyerno, ang matatanggap mo ay pag nag-pension ka is 80% di ba? Parang ganun yung sa GSIS. Kaya mas maganda yung GSIS ngayon kaysa sa SSS. Dati SSS okay siya Pero ngayon, ang layo na ng diferensya. Kung nagretiro ka na ang kinikita mo sa gobyerno ay 70,000, do 80% ay bibigay sa iyo nun. 100% ba? Si Kuya, 100% ba? O di yung pension mo after ka mag-retire, di ka na nagtatrabaho, kumikita ka pa. Buhay na buhay ka nun. Hindi yung nagre-reklamo tayo na baba naman ang pension ko. Ang liit naman ang natatanggap ko. Well, sa kaharian ng Panginoon, basta ang katuwiran ay siyang ating, kumbaga, inuuna rin sa buhay natin. Meron tayong pribilehiyo. Yung mga tinatawag nating perks. The privileges that we can really enjoy from our God. So napakahalaga na alam natin yung ating mandate bilang mga Kristiyano. Dahil minsan, sa totoo lang, ang buhay po natin na susubukan, ito pa lang, isang talata pa lang ito Hindi pa ito buong Biblia, pero pag ito'y, kung isipin natin, it is comprising of the whole of the Bible itself. You seek first the kingdom and His righteousness. And then the privileges and the benefits will come after. So, ayaw ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng kulang-kulang sa buhay. At ayaw din ng Panginoon na tayo kinakain ng pag-aalala sa buhay. Kaya nga, yung prioridad natin dapat na-address natin. Hindi natin prioridad na tayo mag-alala sa buhay. Ang prioridad natin, hanapin. Una, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So, yung last slide dito, I think this is the last slide. Sabing ganon, God establishes two priorities. Dito sa talatang ito na binasa natin sa Matthew 6:33. Unang-una, the kingdom of God and then the righteousness of God. Kasi God, He knows that if we can just go with His flow, then it will be a wonderful overflow. Okay? Matthew 5 verse 6, the last verse. Sabi nga nun, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ano yung maganda dito? For they shall be filled. Hindi naman sinabi dito ng Panginoon kung tayo uhaw at gutom sa katuwiran, kumbaga, kung gano'n ang ating kaugalian, ang ating inaasam, ginugusto sa buhay, hindi naman sinabi, they shall have something. They will have something from me. Hindi. Sabi nga, they shall be filled. It's general, those who are hungry and thirsty for righteousness. Those who are seeking the kingdom and seeking His righteousness, they will all be filled. Siguro tayong lahat gusto natin puno, hindi kulang. Ayaw natin na may butas, gusto natin malinis. And I believe tayong lahat, no,
Kung makakatch natin ang mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos, walang Kristiyanong mukhang kawawa, kundi lahat ay talagang saganang-sagana. Kahit na ano ang ibato ng demonyo, angat pa rin ang pagkakristiyano mo. Dahil alam mo kung sino yung hari mo, inuuna mo siya, yung kaharian niya, yung mga prinsipyo niya, ginagawa natin. At alam natin, hindi tayo sasaway, kundi pipili nating maging matuwid. Kahit na nasusubukan tayo, kahit na may gustong humatak sa atin sa kabalbalan para tayo makompromiso, pero we are dead serious to seek the kingdom and His righteousness. Because what comes after are the things that will be added to us. Actually, ang mathematics ni God ay hindi lang naman addition eh. At hindi rin division. At hindi rin subtraction. Sa demonyo yun eh. Yung division tsaka subtraction. Pero ang mathematics ni God, addition tsaka multiplication. Kaya nga, sa kaharian ng Panginoon, alam natin, marami kang makikitang kamangha-mangha kasi multiplied eh. There are wonderful things that will take place. I still remember yung storya ni Joseph na dumaan sila sa, di ba, yung matinding taggutom. Di ba, ano yun, yung na-interpret niya yung dream nung isa sa mga dream ni Haring, ano ba, Haring ni Nebukadnezar. So, na-interpret niya yun, magkakaroon ng 7 taon na tagtuyot, tagutom. Pero kita nyo, kahit na tagtuyot at tagutom, ang dami niyang supply. Kasi, inuna niya ang kaharian ng Panginoon at yung matuwid. Ganon din kay David, ganon din. Hindi naman naubusan sila. Kahit na may mga kalaban na gusto silang gapiin dahil parang gaping-gapi na sila, pero hindi pa rin. Nagwagi pa rin sila. At napunuan pa ang lahat ng kanilang pangailangan. We are including in our prayers, di ba, yung what is happening in Israel and Syria. Binabasa natin. Binabasa ko yung Jeremiah, yung book of Jeremiah. Kung paano umiiyak si Jeremiah sa tigas ng ulo ng mga gustong umalaban sa Israel. Actually, matigas naman talaga yung ulo din ng Israel. May casualty rin naman. Pero, in the end, the favor of the Lord is still with the Israelites because God has placed in the hearts of these Jewish people His kingdom. And those who will just follow the path of the kingdom, then they will be the one that will enjoy the benefits. Unmatched ang kanilang wisdom. Unmatched, di ba? Siguro, I think Israel has the best military personnel and their weaponry is different. Meron silang mga sasakyan na pwedeng hindi ma-detect ng kaaway, ganyan. Sila lang nakaka-intercept ng mga rockets ng iba. Hindi makagawa iba. Paano na may interceptor na-intercept yun? But again, we know that kapag kakampi mo ang Diyos, hindi ka talaga talo. Kaya sa atin, sa part po natin, let us just continuously open ourselves before the Lord to give priority to Him. In our daily life, you want God to add up a lot of things in your life for the day, then God will. God will. He will do it for us. So, church, nasa panahon tayo na ina-expose tayo ng Panginoon dito
para hindi tayo mukhang estrangeros na mga Kristiyano. No, na lumalakad tayo sa mundo, hindi natin alam kung sino tayo at ano tayo. Marami tayong nadidinig pero hindi natin talaga, kumbaga, hindi tayo kumbinsido. Kasi we are still somehow blinded and there are still scales in our eyes. But go to God, ask God, God, please take off these scales in our eyes and help us to see your kingdom, your will, my life. So, this is the principle of God's priority and the mandate for man to do. Seek, make the kingdom first, focus on the kingdom, and seek righteousness. Seek the righteousness of the kingdom of God. So, yung po mga bagay na yun, napakasimple, pero alam natin, ito po'y dito umiinog yung kalakasan, katatagan ng bawat mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po tayong lahat. Did you get anything, church? Hallelujah. When we're talking about, we are discussing this, habang dinidiscuss po natin ito, it opens up a lot of things in me. Even though I was familiar before, pero it was really clear now. Minsan, ang nakuha mo noon, mga pahapyaw lang. You have heard it, and somehow, you are not dead serious in allowing these things na ma-reveal. Diba, minsan, sama tayo sa mga umaayaw eh. Diba, merong ganun eh. Naipipreach naman siya, pero somehow may pagsalag eh, kasi somehow bago ito eh. Pero hindi naman talaga bago. Binabalik lang sa atin ng Panginoon. Kasi nawala na sa sistema ng pagiging Kristiyano ang maging talagang bahagi, citizen ng kaharian ng Panginoon. Yun yung yung nagiging deception ng kaaway ngayon. That you are not a part of the kingdom. And if you are not a part of the kingdom, you are already victim. You are now a target to destroy by the enemy because the enemy will try to convince, no? Iko-convince niya tayo, hindi ka kasama dyan. Wala ka namang mapakinabangan dyan. Kasi nga, hindi ka nakikinabang kasi hindi mo pa talaga siya prioridad. Hindi tayo bumabalik dun sa basic. Yung pinaka dapat natin ginagawa. Kasi ang nangyayari, akala natin ginagawa natin, pero relihiyon pala yun. Yung pamamaraan ay hindi talaga pamamaraan ng Diyos, kundi pamamaraan ng tao. Ngayon binabalik tayo dito, tinuturuan tayo maging responsable sa ating mga sarili na tayo mismo humanap sa Kanya. Sa Kanyang kaharian, sa Kanyang mga katuwiran. At naniniwala tayo, what will come after are so beneficial for us, and we'll just see how God is taking dominion over our life and over our situations. Again, it's not a bed of roses, ha? And even if it is a bed of roses, pero hindi naman mga tinik yung may tinik din naman yung yung tangay, yung sanga ng rose eh. So pag humiga ka rin, even though there are bed of roses, bakit natusok pa ako? May langgam pa minsan kasi nila matamis doon. So, minsan iniisip ko yun eh, na sabi ko, kung ngayon dinadala ng Panginoon itong mga bagay na kapahayagan niya sa atin, ibig sabihin,
dead serious si God, no? Na talagang maangkin niya tayo. At tayo naman umangkin sa Kanya. So, we belong to Him. He belongs to us. Amen? Let's bow our heads and close our eyes. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa iyo sa gabing ito ng iyong kapahayagan mula sa iyong mga salita. Napakalinaw, Panginoon. Kaluguran mo na ibigay sa amin ang kaharian at ma-enjoy namin ito. It is the Father's good pleasure to give us the kingdom. And we are here, gusto lang namin ma-enjoy ito by doing what you want us to do. Matthew 6:33, we have encountered it many, many years ago until today. But it has come into our senses, into our hearts. First and foremost, it is seeking you, seeking the kingdom, and seeking your righteousness. God, I pray sa gabing ito that we are not just hearers of these things from you, but we are doers. That after this, Lord God, we will be mindful of always seeking you in everything. Kahit anong gagawin, uunahin ka. Kahit anong mangyayari, uunahin ka. Bad or good, we will make you first. Because we know, God, ito yung desire mo, that we can be in close relationship with you. That you can prove, Lord God, that we really are belonging to you and you are belonging to us. We know, mahal mo kami kaya pinapahayag mo ang mga salitang ito sa amin. Mahal mo kami at ayaw mo, Panginoon, na dadaan ng mga araw, mga panahon na hanggang yung mga oras at panahong yun ay estranghero pa rin kami at hindi pa rin kami nakakaalam kung sino ka talaga at ano ang kaharian mo para sa amin. All you want is that we discover and we experience you, your kingdom in our life. And it's all about, God, just humbling ourselves before you, nagpapakumbaba at nais lang magpasakop sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na ganito palagi bawat araw. That we are not boastful of anything. That we are just humble enough to admit things because you are the one who will fill us all in all. So Lord, tonight, sa mga bagay po patungkol sa iyong kaharian, tulungan mo kami. Ikaw maging prioridad namin. Ang aming primary focus. Ang atensyon ay ikaw. Sa lahat ng aming gagawin, iisipin, sasabihin sa buhay na ito. Nais namin din, Panginoon, ay malugod ka sa aming buhay Kristiyano. Ang pananampalataya ay malakas, may kumpiyansa sa aming hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi nababawasan ang pananampalataya bagkus umaangat, dumadagdag. At lalo namin nakikita ang ganda, Panginoon, ng iyong presensya sa mga buhay po namin. At araw-araw, Panginoon, bago matapos ang araw, alam namin, tagumpay ang araw na iyon. Dahil kasama ka, inuna ka. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito. Inintrust ko sa iyo ang buhay ng aking mga kapatiran. Hindi ko man alam kung anong pinagdadaanan, pero alam ko, Panginoon, na kung aming gagawin lang ang mga bagay na iyong pong tinuro sa amin, ipinahayag sa amin, alam namin, Lord God, what will come after our benefits, our miracles, our signs and wonders, the provisions and the favors, and the victories that you will be giving to us.
Salamat, Panginoon, sa panguna mo sa iglesyang ito, sa Life and Peace Believers Community. Alam namin, Panginoon, patuloy na ma-extend, ma-enlarge ang iyong territory. Ang mga buhay po namin ay patuloy na maging kaisa, mas malalim sa iyo, Panginoon. Alam namin lalago, hindi po palubog, hindi po paurong ang aming paglago, kundi Panginoon, pati yayabong at sasagana palagi kaming lahat sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Gumawa ka, Panginoon, ng mga milagro at himala sa aming mga buhay. Maranasan namin ang iyong pagkilos na malakas, ang iyong kapangyarihan na nadi-display sa mga buhay at pamilya po namin. Naniniwala kami, Panginoon, lahat ng mga imposible sa amin ay magiging posible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pinagpalang gabing ito. Salamat sa mga salita mo na aming tinanggap. Alam namin, Panginoon, hindi po ito mababaliwala, hindi po ito mapapanakaw namin, kundi ito po'y patuloy na maibabaon ng malalim sa kaibuturan ng aming mga puso. At ito po'y aangat, uusbong, magkakaroon ng maraming bunga na hindi lang kami ang mag-enjoy, pati na rin ang iba. Para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong karangalan, O Diyos. Purihin ka sa gabing ito, cover each and every one of us with your most precious holy blood, and whatever our requests, our desires in our hearts, we know for sure it will come to pass. You will answer our prayers. You will grant our desires. And it's all for your glory, God. It's all for your glory. Maraming pong salamat sa pinagpalang gabi. Pag-iingatan mo kami sa pansamantalang pag-iwawalay po namin. Ang mga pamilya po namin ay patuloy na pinagpala. Ang bawat pamilya sa LPBC ay pinagpala at magiging pagpapala sa maraming tao, Panginoon. Mapuprove namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian na bumabalot sa buhay ng bawat isa. We thank you, we bless you, we honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, good evening to everyone and have a good night. We will see you on Saturday sa Linisan at Sunday sa Communion Sunday. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and your life will be a blessing to many lives in Jesus' name. Amen. God bless everyone. We love you.